Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong May 5 taong 2024. Yan, isa na rin po itong re-upload sapagkat hindi po na-record kanina yung aking boses. At yan, nakikita po natin dito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu kung saan ay nitong nakalipas na araw ay umangat po siya at bumangga po dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern. Pero mukhang magkakaroon lamang po ito ng rejection ulit at mukhang ito ay mananatili sa paglalaro or pagko-consolidate dito sa loob ng ating bullish flag pattern na ito. At maliban po dyan ay meron na rin po tayong nabuo rito sa ibaba na isang trend support line na binubuo ng kulay blue na linya. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap kung saan ay red na red po itong si Shiba Inu. Mukhang hindi po maganda yung kanyang performance in comparison po dito kay Dogecoin. Kung saan si Dogecoin ay green na green yung kanyang performance. Yung performance po ni Dogecoin ay umangat po siya ng 6.31% nitong nakalipas na 24 oras. Pero pagdating po rito kay Shiba Inu ay bagsak po siya ng 1.87%. Dito naman po sa 7-day performance ay si Dogecoin ay umangat po ng 6.8%. Pero itong si Shiba Inu ay bagsak po ng 2.12%. Ayan, kasi nung mga nakalipas na araw ay itong si Dogecoin ay siya po yung nag-underperform. Samantala, yung ibang mga meme coin ay mataas po yung kanilang inangat sa presyo or mataas po yung kanilang ibinigay na gain. Kaya yan, mukhang ngayon ay parang bumabawi po ngayon itong si Dogecoin. At yan yung trading volume po ni Shiba Inu ay umangat po ng 11.48%. Bumagsak po ng 11.48% at ganoon din po yung kanyang market cap. Dahil dito sa pagbagsak niyan sa kanyang trading volume ng 11.48% ay mukhang ito po yung nagdudulot ng selling pressure ngayon dito kay Shiba Inu kung kaya't bigo po siyang mabibigo po siyang basagin yung upper portion ng ating bullish flag pattern dito. Yan, check po naman po natin ang kanilang official X account dito kung meron po silang bago na kanilang tweet dito or update. At ayan po, wala. April 26 pa rin. Pero bakit kaya hindi sila naglalabas ng kanilang latest update dito sa kanilang tweet? Gayong natapos na po nila, nakompleto na po nila yung hard fork. Yan, yung hard fork ng Shibarium. At isa po yung malaking development dito sa ecosystem ni SHIB. Kaya dapat lamang ay nagbibigay po sila ng update dito. Pero baka malamang ay busy po talaga sila at mukhang wala na silang oras para magbigay ng update dito sa kanilang X account. Ngayon ay check naman po natin yung kanilang SHIB burn dito para malaman natin yung nasunog kahapon. Last 24 hours ay bumagsak po yung kanyang burn rate ng negative 82.04%. Pero gayon pa man ay okay pa rin po yan kasi may nasunog po ng 4.7 million na amount po ng Shiba Inu token. Kaya yan. At balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu. At ayan, ang market price ni Shiba Inu ay patuloy po na naglalaro dito sa loob ng isang bullish flag pattern natin na binubuo po ng dalawang kulay, puti na linya rito. At matagal-tagal na po siya nagko-consolidate dito. Kaya ang inaabangan po natin dito ay yung kanyang breakout dito sa kanyang upper portion. Kasi yung pag nagkaroon po siya ng breakout dito sa kanyang upper portion ay ang pinaka-ultimate na price target po natin dito na posible po niyang akyatin ay ito ang 40 digits 4580. Yan po yung ating ultimate price target dito kay Shiba Inu kung sakaling nagkaroon siya ng breakout dito. Ngayon yung ating Hals Width indicator po rito, ating dalawang indicator dito ay nagpapakita po ng bearish signal. Yan, kulay red po kasi ang ating Hals Width indicator dito at maging yung ating QQE mode indicator dito. Pero yung ating QQE mode indicator dito ay mapapansin natin na lumiliit yung kanyang sukat. Indikasyon po ito na nanghihina na po ang selling pressure. Kaya mukhang mauuwi po sa pagko-consolidate ang market price ni Shiba Inu dito sa ilalim lamang po ng
bullish flag pattern natin na ito. Pero kung pag magmamasdan po natin itong mabuti, lapit lamang po natin, ay meron po tayong nabuo rito na isang triangle pattern dito. Yan. At nabuo po yan dulot ng upper portion ng bullish flag pattern natin dito at ang support line natin dito sa 40 digits 24.31. Kaya ayan, may triangle pattern po tayo dito. Ngayon ay base kong pagbabasihan po natin dito ay ang triangle pattern natin dito ay depende po sa breakout. Yan, nakadepende po sa breakout kung saan ang sunod na trend direction nitong si Shiba Inu. Kaya pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion ng ating triangle pattern na ito, ay ang magresulta po ito sa kanyang pag-angat sa presyo at aakyatin niya ang 40 digits 27.73. Pero pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa lower portion nito, ay babagsak po siya para magkaroon ng retest dito sa ating trend support line dito sa ibaba na kulay blue. Ayan, yung kulay blue na yan. Nabuo po ang ating kulay blue na trend support line dito, dulot ng mga rejections natin dito. At ating rejections naman dito. Kaya, posibleng babagsak siya rito para magkaroon ng rejection ulit dito. Na, ayan, sa mga pangatlong pagkakataon. Kaya, ayan, yan naman po ang ating prediction dito sa magiging galaw ni Shiba Inu. Na nakabase sa ating triangle pattern na ito. Kaya ayan, ngayon ay pagdating naman po sa aking pag-i-spot trading ay syempre ako po ay may nakaabang rito na take profit. Ayan, may mayroon po akong sinet dito na take profit sa 40 digits 27.73 kasi meron na po medyo malaki po yung aking nabili rito sa 40 digits 2085 at gusto ko pong bawasan yan sa pamamagitan po ng pagti-take profit dito. Pero syempre mga 10 to 20% po ang aking iti-take profit dito. Depende po sa bullish momentum nitong si Shiba Inu. Kasi ang sunod po na take profit natin dito ay syempre itong 40 digits 32.22. At yan, nasabi ko kanina na depende po sa bullish momentum kasi kung malakas po talaga ang bullish momentum kung pag umangat na, sabihin natin ay nagkaroon ng breakout itong si Shiba Inu dito sa ating triangle pattern, umangat po siya at bumangga po siya rito sa ating unang price target dito sa 40 digits 27.73. Ngayon kung pag nakita po natin na nagkulay green yung ating Hall Street indicator dito at saka nagkulay blue naman yung ating QQE mode indicator dito, ay syempre 10% lamang po ang iti-take profit ko dito. At dito po ako magti-take profit ng medyo dadagdagan ko rito. Kaya nakadepende po yan. Kaya pag umabot na rin po dito, yung sabihin natin ay umabot yung presyo ni Shiba Inu dito at nakita natin na nanghihina na yung ating mga indicators at mukhang hindi niya na kayang basagin ito at mukhang magkakaroon siya ng correction, ay ayan, dito po ako medyo dadagdagan ko yung take profit ko, mga 20 to 30% po rito. Kaya ayan. Pero sa ngayon ay ito muna yung aking take profit dito sa 40 digits 27.73. Nakaabang po ako dyan para mag take profit. Kaya ayan, ngayon ay sa aking analysis naman po ulit ay yung magiging galaw po, yung inaasahan po natin na magiging galaw ni Shiba Inu sa hinaharap or sa mga susunod na araw ay nakadepende po yan dito sa magaganap na breakout sa ating triangle pattern na ito. Uulitin ko po ulit, kung pag dito po sa upper portion nagkaroon ng breakout ay aakyatin po niya at patatamaan po niya ang ating take profit or target price dito. Pero kung pagbabagsak po siya ay magkakaroon po siya ng retest dito sa trend support line natin dito na kulay blue. At yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Shiba Inu. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.